And our theme for this month, ito pong nakalagay sa screen, Christ, humility is the answer. Manifesting servanthood. Amen. I believe na familiar po tayo doon sa talatang nakalagay. Okay, so ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito, yung pong tinatawag na the joy of servanthood. Ayan. So first slide po, the joy of servanthood, kagalakan ng paglilingkod o pagiging lingkod ng ating Panginoon. Alam niyo, gusto kong basahin yung buong yung buong talata nito. Talagang maganda, isang istorya, no? Paano pinakita ni Jesus, dinemonstrate yung kanyang tunay na pagpapakumbaba o paglilingkod na may tunay na pagpapakumbaba. Okay? Sige, basahin po natin. Lalabas sa screen, hindi ko alam kung mababasa natin, no? Pero babasahin po natin ito. Babasahin ko po ito. Sabi po doon sa ating tema sa John 13, umpisahan po natin sa verse 1 hanggang 15 po yan. Sundan nyo na lamang po ako kung meron po kayong Bible. Sabi po dito, dispiras na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghapunan si Jesus at ang mga alagad naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakalunong kay Jesus. Sa verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang balabal sa nakasuotan at nagbikis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sa verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Sa verse 10, ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa, ang naligo na sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sa verse 11, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakaluno sa kanya, kaya't sinabi niya, malinis na sila, ngunit hindi lahat. Sa verse 12, nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugas o maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Alam po ninyo, ito ang pagpapakumbaba po ang pinakamahirap gawin ng isang tao, lalong-lalo na ang mga hindi mananampalataya.
Bakit po? Ayon sa pag-aaral ng sekular, no? Teorya ni Abraham Maslow, kung kilala niyo, especially yung mga estudyante natin ngayon, no? Si Abraham Maslow is behavioral psychologist po siya. Pinag-aaralan niya yung attitude, behavior ng isang tao. At sa kanyang teorya, ito ang lumabas, na ang tao ay may tinatawag na ego o yung superiority complex na tinatawag. Ibig sabihin, ito ay ugali ng tao na kapag siya ay merong natatanging yabang. Yon. Ganon siguro ang term niya. Kapag ang ego niya tumaas, huwag mong sasalangin. Ibig sabihin, mag-aaway kayo. O yung superiority complex, ako'y naandito sa taas. Ako ito. Bakit ko gagawin yon? Yon, ayon sa pag-aaral. So bilang isang tao, minsan talagang pag tinamaan yung ego, doon nagkakaroon ng misunderstanding. Why? Because itong mga terminology na to, ito yung ugali ng isang tao na naandun yung kanyang, sabihin na natin, na hindi niya magagawa ang isang maliit na bagay kung siya ay naandoon sa bandang taas. Okay? So, tignan po natin. Doon sa binasa nating talata, may mga linya po doon na, alam nyo, habang pinag-aaralan ko ito, sabi nga, to be honest po, Wednesday na, wala pa akong nagagawa. Nag-gather pa lang ako ng mga information sa aking isipan, pero wala pang in-writing na kailangan ma-set ko na dyan a day before. Siguro dahil yung iba kong mga ginagawa rin. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. I-reveal mo tulungan mo ako makagawa ng isang mai-share ko this coming Sunday. So pinabasa sa akin ng Panginoon yung buong talata, hindi lang yung isang verse natin ngayon. So habang pinag-aaralan ko, ako'y namamangha sa ginawa ng ating Panginoon. Talagang hindi lang pala, biruin mo dito sa verses o sa isang talatang John chapter 13, nakita ko doon na sinabi ng Panginoon na yung sa verse sabi doon sa verse 1, dispiresen ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagusunod na nasa sanlibutan at ngayon ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Take note the word tagasunod na nasa sanlibutan. Ito ay parang pinaalam lang sa akin ng Panginoon, personal revelation na gusto kong i-share sa inyo. Sinuri kong maigi, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Sino po ngayon ang mga tagasunod ng Panginoon na nasa sanlibutan? Pakitaas nga po ang kamay. Praise the Lord. Tayo po yung tagasunod ng ating Panginoon na nasa sanlibutan. Pero, ibig sabihin, kung merong sa sanlibutan, meron ding tagasunod si Jesus na nasa langit. At yan po yung mga anghel. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Marami pong verses sa Bible na talagang even nung siya ay nakapako sa krus, no? Talagang yung kanyang mga anghel naka-ready na, isang hudyat lang. Pwedeng gawin ng Panginoon, sabihin, sugod mga anghel, gagawin niya. And during Jesus, nung siya ay nasa bundok na nag-ayuno siya, no?
he was guided by the angel because ando si Satan, tinutukso siya. Even in the Garden of Gethsemane, when Jesus is praying, no, talagang parang gusto niyang sumuko, but the angel of the Lord is guided him during that time. Meaning, itong Panginoong Jesus na ito, na talagang may mga alagad na tagasunod, and until now, praise God, no, tayo ang tagasunod ng ating Panginoon, and during that time, siya ay master. Dahil siya ay Panginoon at Diyos na sinusunod ng even ng nasa langit. Second, ang sabi po doon, makikita natin, alam ni Jesus, verse 3, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa Kanya ang buong kapangyarihan. He is powerful. At sa Isaiah chapter 9 verse 6, and sabi doon, and the child was given to us, at ibinigay sa Kanya ang kapangyarihan, ang government upon His shoulder. And therefore, Jesus, no, is a powerful. May position itong taong to. Taglay niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And pangatlo dito, ang sabi niya, sabi ni Pedro, nag-refuse si Pedro, sabi niya, Panginoon, nuhugasan mo ba ang paa ko? Kasi alam ni Pedro, yung kanyang refusal, alam ni Pedro na si Jesus is Lord and teacher. Sige nga, subukan natin yung mga estudyante. Sabihin nyo sa teacher nyo, Ma'am, Sir, pwede po ba ninyong hugasan ng aking paa? Ano kayang magiging reaksyon niya? Ba't ko gagawin yun? Di ba? Ba't ko hugasan ng paa nyo? Taglay ni Jesus noon ang posisyon, ang kapangyarihan. Kaya nung time na yon, alam nyo, makikita natin, no, huhugasan ni Jesus ang paa ng mga disipulo. Ilang disciples yon? 12. Kasama ba si Judas? Si Judas? Hindi na? Okay, sabihin natin 11 or 12. And during that time, maghahaponan na, ibig sabihin, hapon na po iyon. Saan sila galing? Sa lakaran, buong maghapon. And during that time, hindi naman uso ang closed shoes. Sandalias na open. Hindi pa uso yung semento nung araw na yon. Nasagap niya lahat ng alikabok nandun sa kanyang paa. Nakita niyo pagka may batang naglalaro na nakapaa pag uwi sa bahay, ang kapal ng dumi. Parang ganon. At yun ang gagawin ni Jesus, huhugasan niya yon. Okay? Kaya during that time, lahat ng dumi nasagap na. Baka nga ilan lang sa atin dito, di ba? Minsan yung iba, maamoy lang yung paa, parang ayaw na. Ano ba yung paa mo? Anong meron dyan? But during that time, in spite of the position, being a powerful Son of God, no? May kapangyarihan sa langit at sa lupa, hindi niya inalintana, isinet aside po niya yon. Just to show the humility na makapaglingkod sa iba. Okay? So, hindi niya inalintana ang mga bagay na mayroon siya dito sa lupa. And then, inalis niya yung kanyang balabal. Sabi nga doon, alam nyo, ang pag-alis daw ng isang, yung nakasabit dito, balabal na nakasuot, it signify daw ito na transition from the position of authority and comfort to one of humility service.
pag inalis niya yung balabal niya, nakasuot kay Jesus, so inalis niya yon. Ito daw ay sumisimbolo ng pag-alis ng authority, no? Kung anong meron siya. May tagasunod siya sa lupa at sa langit. Ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan sa kanya. Siya ay guro at Panginoon. At yung mga posisyon na yon, through removing the cloth, yung balabal, inalis niya yung posisyon. Diba? Hindi muna siya Lord. Wala munang siyang tagasunod nung mga panahon na yon. Inalis muna niya ang kapangyarihan niya bilang anak ng Diyos. And yet, kumuha siya ng palangganang may tubig at lumapit sa mga paang marurumi at kanya itong hinugasan. Kaya ba natin gawin yon? Kung mamaya magbigay ng palanggana dito at maghugas ng tayo ng paa. So, malas yung yung matapat doon sa di ba? Sobrang dumi. Pero ang ibig lang sabihin talagang inano ni Jesus kung ano siya. And nag-proceed siya doon sa dapat niyang gawin. Ipinakita niya na ang bawat sumusunod sa kanya, hindi lamang maglingkod sa Panginoon, kundi maglingkod sa kanyang kapwa. Diba? Maaring meron tayong, may nakikita kayo nakatayo sa pulpito. Nakikita nyo na nag-preach ng Word of God. At may makikita naman kayong hindi nyo nakikita sa pulpito, pero naglilingkod sa kanyang kapwa bilang service niya sa Panginoon. Yung ating assignments sa ministry, opening prayer, tithes and offering, yan ay mga assignment na dapat nating gampanan. And also part of the service ng ating Panginoon. Pero yun ba'y sapat para sabihin natin that we are giving service to our God? Hindi po. Ang pinapakita ng ating Panginoon dito sa kanyang mga disipulo ay ang paglilingkod mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Kung may nakikita kang kailangang tulungan ng walang pag-iimbot at pag-aanilangan, gagawin mo yon dahil may pagmamahal ka sa ating Panginoon, sa ating kapwa. Naalala ko nung nakaraan, nasiraan ako dyan sa may SLEX, no? Parang na ako tawag doon, yung, tawag doon? Aligaga. Kasi nga naman talang totally damaged yung makina. So, walang magagawa din hatakin, so hinatak ako. Dinala sa isang shop na siguro nila yun? Accredited, pero hindi naman accredited. So, pero hindi pa rin ako kampante. Meron isang kapatiran. Hindi inilintana na madaling araw na pala. Tumulong po. Sa halip na sabihin niyang, sige, pahila mo yan kasi gabi na. Hahanap pa ako ng towing car. Pero hindi. Sige, iyan mo lang dyan. Pupuntahan ka namin. No? So, nung mahila, dinala sa shop niya, doon lang ako nagkaroon ng peace of mind. Kasi ang gusto ng towing, doon lang sa may pagtawid ng sukat. Kung hindi ako papayag doon sa shop niya, doon lang sa may pagtawid ng exit. Aarkila na naman ang towing car. Magbabayad na naman ako. Hindi natin alam kung saan ilalagay yun. So, praise God, inayos ng Panginoon. May ginamit siyang, thank you, Kuya Rico.
So ibig kong sabihin kanina, hindi natin nakikita yung iba na tumatayo pero may mga ginagawa yung ibang mga kapatiran natin, no? Hindi man natin sila nakikita, but God is using him at sila ay nagpapagamit sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. So ganun po ang ginawa ng Diyos. Talagang He demonstrated His absolute love sa atin, no? Hindi lamang yung talagang siya ay nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at nagkatawang tao, nangaral ng salita ng Diyos sa atin, nagbigay ng kaligtasan, at now dinedemonstrate niya pa kung papaano ang maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Sa second slide po, sabi po doon, sa Biblia, ang paglilingkod daw ay binibigyang kahulugan bilang isang pamumuhay ng may kababaang loob. Hindi yung ipinapakita sa ibang tao na siya ay naglilingkod sa Diyos. Pagiging di makasarili at pagsunod kung saan ang isang tao ay kusang loob na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos at naglilingkod sa iba. So, dalawang bagay po yan. Una, ibinigay mo ang iyong sarili sa Diyos bilang lingkod niya, servant. At pagkatapos, ikaw ay hindi makasarili, tumutulong ka sa iyong kapwa. Yan po ang dinemonstrate ng ating Panginoon. Pag sinabi pong servant, sa next slide po makikita natin, pag sinabing servant is one who lives to benefit other person. Hindi ikaw yung makikinabang. No? Parang sasabihin mo, sige tutulungan kita, pero sige, tutulungan kita, anong usapan natin? No? Sa mga Kristiyano, pag sinabi mong tutulungan mo ang kapwa mo para sa kanyang benepisyo, and they sacrifice for someone else's joy or fulfillment. Diba? May purpose ka, may motibo ka kung bakit ka tutulong sa kapwa mo. Siyempre, unang-una, Kristiyano ka at yun ang itinuturo ng iyong Panginoon. Second is, and a servanthood is what makes a person great. Yun yung para sa iyo naman. Para saan? Ang sabi doon sa Mark 10:43, if you want to be a great in God's kingdom, saan? Sa kingdom ng Panginoon. Diba? Doon sa langit, sa ating Panginoon, ikaw ay katanggap-tanggap, you are great. At gusto mong maging great, if you want to be the great in God's kingdom, anong susunod? Learn to be a servant of few, of many, of some. No, but a servant of all. Yun po ang gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. That's why hindi niya inalintana yung kanyang pagiging Panginoon, makapangyarihan, but cause inalis niya at ipinakita niya sa mga tao na ito ang dapat mangyari sa aking mga tagasunod dito sa lupa. Or else, payabang na lang ito. Wala nang mangyayaring pagpapakumbaba, humility. Sabi ko nga kanina, ang pinakamahirap gawin ng isang tao ay ang magpakumbaba. Yan po ang mahirap. Pero pag nagawa natin, ay kalugod-lugod po sa ating Panginoon dahil ito po yung kanyang itinuro.
Ngayon po, to be able to inherit the joy of servanthood, may dalawang bagay, no? We should understand first, the servanthood who brings true joy is found in Jesus. Kay Jesus makikita yan. Kay Jesus matatagpuan yan. Hindi kung sino-sinong CEO dito sa mundo. Hindi kung sino-sinong manager dito sa mundo na pwede magsabi ito, gawin mo. But only in Jesus. Doon sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to serve, to be served. Hindi siya pumunta dito para paglingkuran. Diba? But to serve and to give His life as a ransom for many. Yung title natin is The Joy of Servanthood. Yung may galak na pagiging lingkod. Baka merong iba na naglilingkod lang for the sake na it is my responsibility sa church. I was assigned na tumayo sa closing prayer, sa opening sa tithes and offering. Baka may mga ganon. So, yung kagalakan, kasi nga sa ating Panginoon, di ba, ipinakita niya, and we are the followers of Christ. So, kailangan talagang yung commitment and dedication natin sa Panginoon ay naandoon. Ibinibigay natin yung talagang full commitment and dedication and love sa ating Panginoon. As God, no, hindi siya pinaglingkuran. Nung una pa lang siyang pumunta dito, ang kanyang purpose ay hindi paglingkuran. At nung naandito na siya sa lupa, talagang ipinakita niya sa atin kung papaano mangyayari iyon. And then second, sabi doon, the servanthood that brings true joy is focus to others. Pwede po ba ninyong sabihin sa inyong katabi, gusto mo bang paglingkuran kita? Gusto mo bang pagsilbihan kita? Diba? Hindi yung pagpasok natin dito para tayong hindi magkakakilala. Uupo lang dyan, makikinig hanggang sa matapos uwi na. And thank Lord for your message. No? Sana hindi ganon, ano? Kasi tayo ay iisa sa ating Panginoon at tayo ay dapat magsilbihan sa bawat isa. So the servanthood that brings joy is focus to others. Kanina yung sinabi natin servant is talagang ang iintindihin mo hindi yung sarili mo. Hindi yung may mapapakinabangan ba ako dito? Kung wala, bakit kita tutulungan? Bakit ako mag-aaksaya ng panahon para sa'yo? Diba? Yung iba, depende sa kung ano yung kanilang talents or ginagawa. Yung iba, katulad ni Nanay Wilma, pwede siyang magtahi ng damit. Pagkatapos magtahi, thank you, Nay. Laging ganon. Salamat na lang at mayroong Nanay Wilma na nagtatahi ng damit. No, may mga ganon bagay. Kung anong talent mo, kung talent mo ay mag-MC, iimbitahan ka for free. Kahit malang merienda, okay na. Just to give service to others. Pero syempre, hindi naman yung laging ganon, no? Tutulong ka rin doon, sa tulungan. Kung ikaw binigyan ng libreng patay ni Nanay Wilma, okay, Nanay Wilma, pagpasyensyahan mo na, tulong ko na rin sa ito. Tama po ba? Kung ginagawa po natin yung sa ating kapwa, ituloy po natin yan para sa ating Panginoon. At yan po ang gusto ng ating Diyos na buhay. Merong isang kanta, ito, alam na po natin ito eh. Second slide.
Itong kanta nito ni Kelly Williard, ni-research ko po siya. Yung history beyond this song, although simple naman, hindi naman talaga ganun ka-historic yung background ng kantang ito. Pero nung binasa ko yung background niya, si Kelly Williard ay isang manganganta, nag-aral siya ng piano, and minsan, bumulong sa kanya ang Holy Spirit. Ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, kailangan mo talagang magkaroon ng servant heart or talagang paglilingkod sa Panginoon. And immediately, pumunta siya doon sa kanyang piano and then nag-pray siya. At ito yung lumabas. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak. And may the prayer of my heart always be, make me a servant, humble and meek. Make me a servant today. Tapos binasa ko yung kanyang mga comment doon sa kanyang biography. Talagang marami ang na-bless. And until now, kinakanta natin itong kantang ito, make me a servant, humble and meek. Can we sing, sige nga, subukan natin. Make me a servant, humble and meek. Lord, make me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant, make me a servant. Hindi tomorrow, hindi sa isang linggo, but today. And look at the first and second line ng awit. Prayer yan ni Kelly Williard. Lord, make me a servant, not only a servant, not only a person who gives service to church and to others, but a humble and meek, na hindi ibinubulgar kung ano ang kanyang mga ginawa. At ang focus niya sa ating Panginoon at sa ating kapwa. And alam nyo, yung inassume niya na yung kanyang tutulungan ay kailangan ng tulong. Let me lift up those who are weak. Ganon din naman siguro yung iba sa atin. Kapag tayo ay dumating sa point na talagang walang-wala, na talagang drain na drain, broke na broke, may lalapit at may lalapit. Kikilos at kikilos ang ating Panginoon. Kung meron sa atin na talagang nakakaranas ng pain sa kanyang sarili, no? Meron taong lalapit. At yun ang kailangan din nating maramdaman sa ating kapwa. Merong isang nobelista, manunulat. Ang pangalan niya ay si Leo Tolstoy. Second slide. Sabi niya sa kanyang philosophy, if you feel the pain, you are alive. Kapag nakakaranas ka, nakakaramdam ng sakit, pain, buhay ka. Correct? Kuritin mo sarili mo, masakit.
maramdaman mo, makaranas ka ng mga brokenness sa iyong sarili, walang-wala ka, dumating ka sa punto ng may problema ka, and mararamdaman mo yung sakit just because you are alive. But, if you feel the other people's pain, you are human being. That's why God created us as a human being. Noon pa lang sa creation, dahil darating ang point na kailangan mong maramdaman ang pain ng iba. Dahil ikaw ay nilikha ng Diyos, hindi para sa sarili mo lang, kundi para sa iba. Ayun yung tinatawag na kailangan maging sensitive tayo sa ating kapwa. Hindi yung pagdating dito, nakita natin na talagang yung kapatid natin iyon ay yung talagang kailangan ng tulong, kailangan ng prayer. Hindi lang yung tatapusin natin yung service and then uwi na. Kung naramdaman natin si brother, si sister, may pangangailangan, kailangan natin siyang lapitan, i-comfort, ipag-pray. At yun ang nais ng Panginoon. And medyo talagang tumugma dito sa filosofiya ni Leo Tolstoy. No? Kung ikaw ay nakakaranas ng sakit, pain, talagang magpasalamat ka, buhay ka. Pero kung nararanasan mo yung pain ng katabi mo, ng iyong kapwa, you are a human being. Sabihin nyo nga, tanong nyo nga sa inyong katabi, meron ka pang pain? Ano ang maitutulong ko sa iyo? Bago tayo pumunta sa conclusion, speaking of, yung brokenness, pain, mahirap po kasi talagang maglingkod, o tumulong sa iba kung sa sarili natin talagang hindi natin kayang tumayo. At makakatayo tayo dahil sa tulong at biyaya at habag ng ating Panginoon. We need Jesus sa buhay natin na siya talagang huhubog. Gusto kong magtapos sa isang kwento. Sa isang malawak ng kagubatan, merong isang simpleng baryo. Tawagin na lang natin ito sa pangalang Baryo Masaya. Yan. Sino tito taga Baryo Masaya? Lagi nakangiti, masaya. No? Ang mga taong doon ay talaga merong cooperation. Pagtutulungan sa isa't isa. Bihira ang mga talagang masasabi mong problema. Ando yung unity ng bawat isa nung nasa Baryo Masaya na yon. At sa gitna ng Baryo Masaya, merong isang panambahan kung saan doon sila nagtitipon para sumamba sa Diyos, magpulong kung ano yung mga pangangailangan ng baryo. Dalawa o isang beses sila nagtitipon. At sa panambahang iyon ay mayroong isang malaki at lumang kampana na kanilang pinakakaingat-ingatan. At sa tuwing tutugtugin ang kampanang iyon, ito ay hudyat na para yung mga tao doon sa Baryo Masaya ay magtipon upang sumamba, magpuri sa Diyos. At sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng pagyanig ng lupa o earthquake. At ang kampana ay bumagsak at nagkaroon ng lamat. Mula sa bibig niya hanggang doon sa nagkaroon siya ng lamat. At nagpasalamat naman yung tao dahil mga tao doon, dahil hindi ito nabasag. At muli nilang ikinabit kung saan ito nakakabit sa itaas. Dumating ang araw muli na sila ay magtitipon. Pero bago yon, kasi pagka tinutugtog yung kampana, nung hindi pa nagkaroon ng lamat, pag tinutugtog yun, nafe-feel ng mga tao na ang saya-saya nila. Talagang yung tunog ng kampana na yun kapag kinakalembang,
talagang ang tao talagang nakaramdam ng saya. Halos magsayawan sila. At yun nga nangyari, nung bumagsak ito, muling ikinabit, at muling tinugtog yung kampanang iyon. Nagtaka yung mga tao doon sa baryo. Bakit iba na yung nararamdaman ko nung marinig ko yung tunog ng kampana? Hindi na katulad ng dati na talagang pag tinutugtog, ang saya-saya natin. Nagtipon-tipon sila at ang sabi ng punong tagapamahala ng panambahan, huwag po kayong mag-alala, atin itong ipapaayos. At idinala sa ayusan, tinakpan ang lamat at muling pinatugtog. Subalit, hindi pa rin nakuha na magbigay ng saya ang tunog ng kampanang iyon. Nagtipon-tipon uli yung mga tao. At di sa kalayuan, merong isang matanda na nagmungkahi. Sabi niya, doon sa punong tagapamahala, alam niyo ang dapat niyong gawin, dali niyo sa dalubhasang magbabakal o panday, yang kampanang iyan, para muling tunawin at hubugin sa orihinal na anyo nito. Yun nga ang ginawa ng punong tagapamahala. Ang ginawa ng panday ay muling tinunaw at muling hinubog sa orihinal na anyo. At muling ikinabit doon sa bahay panambahan. At eto na. Nung tinugtog yung kampana para magtipon na yung mga tao, namangha sila. Muling bumalik ang saya at galak nung marinig nila ang tunog ng kampana. At sila'y pumunta sa panambahan at nagbigay ng todong pasasalamat. Dahil muling bumalik ang kanilang sigla at lakas nung ang kampanang iyon ay muling hinubog, tinunaw, hinubog sa orihinal na anyo. Mga kapatid, mahirap po sa isang Kristiyano ang magsilbi sa Diyos at sa kanyang kapwa kung meron siyang lamat sa kanyang sarili. Kung meron kang itinatago sa sarili mo, lalo ng kasalanan, ang hirap pong pakilusin ang banal na Espiritu ng Diyos. Yung pinag-aaralan natin ito, even yung demonstration ni Jesus, hindi yun magmamanifest sa buhay natin unless we offer yung sarili natin, Lord, tunawin mo po ako. Lord, hubugin mo po ako mula sa dati kong anyo na ikaw ay mabibigyan ko ng galak sa aking sarili. Kung tayo handa na maglingkod sa Diyos, magpakumbaba at sa ating kapwa, ang una nating gagawin mga kapatid, let us offer ourselves sa ating Panginoon. Kung meron tayong itinatago sa ating sarili o yung mga kasalanan na nagbibigay hadlang para hindi natin mabigyan ng kasiyahan ang paglilingkod natin sa Panginoon, this is the time na kailangan nating muling i-offer sa ating Panginoon. Lord, tunawin mo po ako. Gaya ng isang kampana na hinubog, tinunaw, inalis ang lamat, inalis yung mga bagay na hindi dapat na makita mo sa aking buhay. Mga bagay na hindi dapat o mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran sa iyo dahil gusto kitang paglingkuran. Gusto kong magsilbi sa aking kapwa para sa iyong kapurihan at kaluguran. Sino dito ang gusto maglingkod sa Panginoon ng may pagpapakumbaba? Praise God. Lalapit po tayo, mananalangin po tayo sa Panginoon. Pwede po tayong tumayo lahat. Umawit lang tayo ng isang awit. Parang alon sa dagat, ika'y dumating. Parang alon sa dagat, kami iyong dalhin. Nagpapatian, o kami ay ihatid. Ikaw lang ang may alam
iyong dinggin ako'y mahalin at laging sundin at sasambahin kami akayin at iyong dalhin hanggang marating ng lalim ng pintig ng iyong puso na nagsasabing ika'y manatili sa aking piling at iyong dinggin ako'y mahalin at laging sundin. At Minsan po nating awitin. Minsan pa po nating awitin. Hallelujah. Awitin pa po natin ng isang... And make it a prayer. And make it a prayer of my heart always be. Make me a servant. Make me a servant. Make Taas po natin ang ating mga kamay habang inaawit po natin ito. Make me a servant. Hallelujah. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak and make it a prayer of my heart always be. Make me a servant. Make me a Make me a servant. Make me a servant today. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa iyong dakilang pagmamahal. You demonstrated us your love and how to give the joy of servanthood, O Lord. Panginoon, ang dalangin ko sa bawat isa na nagsuko ng kanilang buhay, patuloy kang kumilos sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy mo silang pinagagaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-aayos mo sa mga problemang aming dinaraanan, Panginoon, sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon. You remove our pain, O God. You remove all the pain, Panginoon, na nararanasan namin. Thank you, Lord, for your presence. Panginoon, patuloy mong selyuhan ang mga pagpapalang ipinagkaloob mo sila sa kanila sa oras na ito. Patuloy mong selyuhan, Panginoon, ang mga bagay na ipinagkaloob mo sa oras na ito. Maraming salamat po. And Lord, we bring all the praises and glory in the mighty name of Jesus. Amen. Amen.